Awayan, pikunan. Alamin natin sa laro ng Dallas Mavericks at Utah Jazz. Kung ano ba talaga ang nangyari kina Luka Doncic at Kris Dunn. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan ay pakiclick po muna ang subscribe button. Thank you. Ang daming mga awayan sa court sa in-season pa lang. At sa laro ng Utah Jazz at Dallas Mavericks, nagkainitan itong sina Luka Doncic at Kris Dunn. And according pa sa report, tinuro-turo itong si Luka Doncic ni Kris Dunn. Pero ngumiti lang itong si Luka. At ani pa niya, "I didn't do nothing. He just mad. I'm busting his AS blank." So yun naman pala. Wala naman pala itong ginawa si Luka. At inawat ang dalawang ito ni Collin Sexton. At one-sided game itong Dallas dahil sa first half pa lang ng laro, triple-double na itong si Luka. Double record pa at wala pa sa history ng NBA ang nakapagtala ng more than 25 points triple-double sa halftime. Nakakabilib talaga itong si Luka Doncic. Meron siyang 29 points, 10 rebounds, 10 assists, at nalampasan pa ni Luka Doncic si Larry Bird sa all-time list para sa triple-double. At tinambakan na nila ang Utah Jazz. Sa first quarter, pasok agad ang three-pointer ni Luka to start the game. At deep three, boom, pasok. Walang kawala talaga sa tira ni Luka. At gandang assist dito ni Doncic para kay Kyrie Irving. At dito, offensive rebound naman ang nakuha ni Luka. Talagang kahit saan siya ilulugar, he knows what to do. And Kyrie Irving for 3, boom! At ito pa, drive to the basket ni Kyrie Irving for another 2 points. At galing na naman ito sa pasa ni Luka. And at second quarter, gandang steal dito ni Luka at may pa-spin pa sabay pasa kay Derrick Jones Jr. And what a pass to Dereck Lively II from Luka. Lahat na ata ng putahe ginawa ni Luka sa larong ito. And third quarter na, pasok ang tres ni Kyrie Irving. Binaona ng Dallas Mavericks ang Utah Jazz dito. And waiting at the corner dito, si Derrick Jones para sa pasa ni Luka. At yan, pasok. At dito na paturo-turo si Kris Dunn kay Luka Doncic. Parang na-frustrate atang itong si Dunn dahil pangiti-ngiti lang itong si Luka. At isang dunk ni Kyrie Irving at may pahang pa sa ring to end the game. Pinangunahan ang Utah Jazz ni Ochai Agbaji sa kanyang 21 points and 2 steals. At si Luka Doncic naman ang nanguna para sa Dallas Mavericks sa kanyang 40 points, 10 rebounds, 11 assists. Para sa 50-point blowout win ng Dallas Mavericks, 147-97, baon ang Utah Jazz. Walang duda na napaka-skilled ni Kai Sotto at napakarami niyang mga galaw at ayon sa ating source ay mayroong mga bagong galaw ngayon si Kai Sotto. Malupit ang kanyang footwork sa ilalim at mukhang ibinalik na niya ang kanyang mga insane moves sa ilalim ng basket, reminiscent sa kanyang mga moves noong nasa TSF pa lang siya at noong nasa Gilas Youth. Hindi naman completely bago ang mga moves ni Kai Sotto. Hindi naman completely bagong moves, pero matagal na nating hindi nakikita na ginamit ni Kai Sotto ang ganitong mga footwork sa ilalim. Hindi na natin nakikita ang kanyang mga head fakes, bull fakes, shoulder fakes.
na talagang mapapawaw ka na lang. Ito kasi ang nawala sa arsenal ni Kai Sotto nang naglaro siya sa NBL Australia. I don't know kung si Kai Sotto ang ayaw nang gumagamit nito o dahil sa mas mataas na level ng kompetisyon at wala siyang chance na gamitin ito, or pwede ring pinagbawalan si Kai Sotto ng kanyang coach at nilimit ang kanyang mga pwedeng gawin. Walang freedom, ika nga. Pero mukhang sa kanyang pagbabalik ay magagamit na naman ni Kai Sotto ang mga ganitong moves. Specifically, ang kanyang dream shake na nagiging kilala na siya noong youth days pa niya. Kailangan pa kasing ipakita ni Kai Sotto ang iba niyang mga skills. At sa palagay ko, crucial ang kanyang footwork sa loob upang mag-level up ang kanyang laro, upang magiging double-bladed sword ang kanyang laro. Kapag binalik niya ang kanyang mga insane moves sa ilalim, ay magiging deadly ang kanyang mid-range shot, as his primary shot ay siguradong napakahirap na niyang bantayan. Ito kasi ang nangyari noong nasa TSF pa siya. Inside out ang kanyang atake, kaya he was unstoppable at sumisikat siya ng husto. Ang tanong, maibalik kaya ni Kai Sotto ang kanyang mga insane moves sa ilalim? Well, nandyan na kasi yan sa kanyang arsenal at hindi na yan mawawala. If Kai Sotto decides to use it again, ay wala namang problema unless it is ruled out as traveling violation. Dahil meron talagang chance na mag-traveling sa dami ng mga pivot ni Kai Sotto at di maiwasan na mag-move ang kanyang pivot foot. Pero it's worth a try. Ang kanyang dream shake move ang kanyang dapat gamitin dahil siguradong magiging unstoppable siya sa ilalim. Isang fake lang ay siguradong di na malaman ng kanyang bantay kung ano ang gagawin. Ang dami kasing mga moves ni Kai Sotto at nagiging disadvantage pa niya dahil again, hindi niya malaman kung ano ang gagawin, whether to shoot, dribble, or pass. Meron pang ang catch and shoot si Kai Sotto na hindi na natin nakikita. Na ito ang dapat ma-realize ng kanyang coach sa Hiroshima Dragonflies. Deadly yang si Kai Sotto sa mid-range shooting at deadly rin yang si Kai Sotto pagdating sa malapit sa ring dahil sa kanyang insane footwork na kung saan ito ang dalawang moves ni Kai Sotto na hindi na natin masyadong nakikita ngayon. Pero noon, ito naman ang nakasanayan niya. Pero nagtataka tayo kung bakit iniba ni Kai Sotto ang kanyang style. Well, sana nga lang ay maibalik ni Kai Sotto ang dalawang pinaka-importanting tira niya na siyang nagbibigay sa kanya ng pangalan. Ito ay ang kanyang dream shake sa ilalim at ang kanyang mid-range shot. Ang mga dunks ay given na yan. Ang mga ibang moves ni Kai Sotto ay equally important. Pero kailangan rin ni Kai Sotto na ibalik ang kanyang mga moves na nakasanayan na niya simula noong bata pa siya. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates.